para sa dalawang taong naging isa sa isa na kasal. Tayo nandito ngayon ay nagpapasalamat din sa Diyos. Sapagkat tayo natin nabibiyayaan ng kasalan ito. Sapagkat ang kasalan ay talagang ang pinupuntahan nito ay mabuting buhay. Ang direksyon ng kasalan ay pamamahalan, kapayapaan, pagtitindig ng isang pamilya na magiging inspirasyon ng lahat, magiging modelo ng lahat. Kanya nga yung mga magulang ng kinasal na isa lang ng maraming alalahanin. Sapagkat yung anak mo, yung ay nalagay talaga sa mabuti, nalagay sa matatak. Sapagkat dalawang tao na ninyakandong sa isang isa yung kanilang buhay. Dalawang tao na naging isa, sa mata ng Diyos ay naging isa, dalawa ay naging isa. At naging isa pa rin sa mabubuting mga pangarap. Kanya ang lahat ay natutuwa, ang lahat ay nalulugod, sapagkat yung nagkakasal ay natali sa maraming responsibilidad na magagampanan lamang ng mabubuting tao, sapagkat hindi gawain ng mabuting tao. Gawain ng mabuting mamamayan, gawain ng mabuting tagasunod ng Diyos. Kanya nga sa isang nagpakasal, siya'y tatanggapin sa kasalan sapagkat siya'y nakahanda. Ang kanyang paghahanda ay hindi yung araw na ito. Ang handa ay kanyang buong buhay. Mabubuhay ka ng 70 taon, 80 taon, 80 taon nagagampanan yung tungkulin sa kanyang sarili, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, sa kanyang kababayan, sa kanyang Diyos. Ganon kalalim, ganon ka totoong sumpaan sa kasal. Kanya nga sumpaan dito saklaw yung lahat ng aspeto ng buhay. Sapagkat hindi maiyahatid ng babae at lalaki yung kanyang piniling makaisa't maging asawa sa itinangakong mapayapa at maunlad na buhay, kung hindi niya gagampanan yung pagiging mabuting asawa niya, mabuting tao niya, mabuting mamamayan at mabuting tagasunod ng Diyos. Ganun kalaki yung preparasyon sa kasalan. Hindi talaga magagawa na ganun-ganun lang. Talagang nakalaan lamang at nakareserbang kasal sa dalawang tao na alam ko ano kahulugan ng buhay. Alam ko saan siya patutungo, ano yung kabutihan sa kanyang asawa. Kanya malaking pagtitipon, malaking selebrasyon. Tayo lahat nandito ngayon ay nagpapasalamat. Sapagkat meron garantiya ang babae na lagi nagpakasal na buong lugod nila ang ikapagtuparan yung kanilang responsibilidad. Sa kasalan ito nangyayari na makakasigurado ng lahat na sa mataas na tagumpay na ako sila mag-asawa, sila mag-asawa. Sa matinding dako na krisis ng buhay na anuman na kanilang harapin, sila mananatiling matatag at nagmamahal ng asawa. Walang iwanan, walang pagbabago. Ang pagbabago ay panay sa kabutihan. Mas malakas ang samahan. Pagkaraan ng mga araw, mas matibay ang pagtitiwala. Mas matibay. Pag nagpakasal, nawala ng bisyo, hindi nagbisyo. Pag nagpakasal, nadagdagan ng kaibigan, hindi nawala ng kaibigan o pinalimutan ng kaibigan. Nagpakasal at naging mas malapit sa kanyang mga pag-anak, hindi inakwin ng kanyang pag-anak. Nagpakasal at naging mas mabuting mamamayan, sapagkat yung babae lalaki nagpakasal, modelo na, mabuti ng halimbawa. Sila rin yung halimbawa ng pagsasamahan na hindi kayang panghinain ng paghihirap. Modelo na sila ng pagsasamahan na hindi kailangan kung sa akin ng yaman o ng pangyarihan.
ko na sila ng kapayapaan. Sila na yung tinatakbuhan para magbigay ng mabuting payo. Napakasarap bigla-bigla, binuksan niya sa kanyang kalooban at puso para patulungan yung mga mahihirap at may sakit. So, ganun mabuti ang kasal. Kanyang ang lahat ng tao ay nakikiisa, nakikilusot. Ang lahat ng tao ay rumirespeto doon sa babae at lalaki sa kasal. Napakataas ang pagkilala at pagpapahalaga ng mga kaibigan at kamag-anak ng kababayan sa dalawang tao na nagsumpaan sa kasal. Sa mga pangako sa kasal, pali mabuti. Hindi ka kasi kakasal kung pangako mo ay magiging na pangako. Hindi ka dapat maghanap ng inyong hindi na kung pangataksihan mo lamang ay yung pangako mo na hindi mo naman gagawin. Hindi ka dapat ay paalam sa iyong magulang kung hindi mo naman pala tutuparin yung iyong responsibilidad. Kanya nga, ang kasalan ay pampubliko gawain. Magbuhat doon sa pabulong-bulong na pangako sa araw na ito, yung panindigan sa kasal ay naging pampubliko. At higit sa lahat, yung sinakamatibay na garansya na gagawin niya yung kanyang responsibilidad. Kanya nga sa araw na ito, ayaw mo lahat yan ipapasalamat. At sa tuwing na sinasabi ko nga, na yung kasalan ito ibigay siya na ano ka man, sino ka man, pwede pa na talaga na magmahal ka ng kakan, na wala kang kasalan para sa magmamahalan na kakan. At pwede ka pa na mahalin ng kakan. Pwede pala na ikaw ay magtiis at magsakripisyo sa mga kasalan, kasama mo sa magsakripisyo. Pwede pala na yung taong magagalitin, malurit, mahirap intindihin, araw-araw na pupulang nagkakakala. Pwede pala na siya ay makaisa mo, maging asawa mo, at mahalin mo siya sa araw-araw, pagbigyan mo siya araw-araw, pagsamahan mo siya araw-araw. Sa pagkagilang kasal, hindi mo babago. Pag nakasal ay nakasal, hindi pwedeng palitan ng anumang bahagi ng kasalan. Yung pinakasalan mo na huli sa pananaw ng ibang tao, sila ay yung una sa iyo. Hindi mapapalitan mo.